Paalala, maging magalang sa ating mga komento. Ang susunod ng mga kwentong iyong mapapakinggan ay hango sa tunay na buhay na pinadala ng ating mga anonymous sender. Maraming salamat. Kung meron kayong kwento na nais ibahagi, mangyari lamang na isend sa aming official email na creepyarking@gmail.com. Magandang araw po, Ma'am R. Itago niyo lang po ako sa pangalang Ben. Ngayon habang kinukwento ko to ay hindi na po ako nakakapaglakad. Dahil po to sa gawa sa akin ng babaeng nakilala ko na hindi ko alam na hindi pala pangkaraniwang tao. Simulan ko po ang kwento ko sa kung paano kami nagkakakilalang dalawa. Isa po akong tricycle driver. Napakakisig kong lalaki at may itsura po ako. Sabihin ko yung diretso. Hindi po ako nagsasabi na nagsisinungaling o mayabang. Marami pong nagkakadarapang babae sa akin nun. Kasi po, mahilig po ako sa puti. Laging malinis ang suot ko kahit sabihing driver lang ako. Yung mga kasamahan ko, ang papawisin at hindi ganun kalinis sa katawan, pero ako, puti ang suot ko mula ulo hanggang paa. Pati brief ko puti. Malinis ako sa katawan, Ma'am R. Napakalinis ng kuko ko. Ayoko ng dumi. Kaya mataas din ang standard ko sa babae. Gusto ko, pag nagkaroon ako ng asawa, malinis din katulad ko. Malinis sa katawan. Sa dami ng babaeng nanligaw sa akin, nagkakadara pa sa akin, wala akong pinansin. Maliban dito sa babaeng, tago na lang po natin sa pangalang Leia. Wala na po akong maisip na pangalan. Leia na lang ho. Itong Leia na to, ubod ng ganda. As in, maganda talaga. Sweet lover po ako, Ma'am R, kasi driver po ako eh. Yung mga pasahero ko nga, kakagusto sa akin. Binubola-bola ko lang sila pero
Hindi yung innocence na gagalawin ko o i-date ko. Kahit paano, respeto ko sa mga babae. Bubula-bulahin ko lang. Kilitian lang, ganon. Pero kahit paano, gusto ko pagka nagkaroon ako ng kasintahan, yun na yung magiging asawa ko. Kaya nung nakilala ko si Leia, kung pwede lang magmura, nag-propose ako agad ng kasal. So, kasi nga parang paramdam ko siya na yung babaeng pinapangarap ko at dasal ko sa langit. Puti din siya manamit. Sabi Ma'am Arp, parang nakita ko yung female version ko. Headband niya puti, tali ng buhok niya puti, damit niya puti. Ito mo mga accessory niya sa katawan. Kahit yung singsing niya puti. Sabi niya pa nga sa akin, kahit daw underwear niya at bra puti. Parang akong ako, Ma'am Ar. Mahilig sa puti. Hindi ko rin masisisi kahit sabihin na disgrasya ako ngayon dahil sa taong yun. Tingin ko kung uulitin yun, mapuful ako sa babaeng yun dahil makikita ko yung sarili ko sa kanya. Siguro, nag-date lang kami ng mga 2 buwan. Nagagawan. Nakilala ko po siya nung may hawak po siyang binili niya sa palengke. Samantalang ako, siyempre, driver nga po, naghahanap ng pasahero. Niloko po siya, sabi ko, sumakay ka na sa akin. Sino bang inaantay mo? Sabi niya, inaantay niya daw yung kuya niya. Hanggang sa magkamabutihan na kami doon. At ganun din pala siya sa akin, Ma'am Ar. Hanggang sa naging girlfriend-boyfriend kami at 2 buwan nga lang ho. Niloko na siya ng kasal. Hindi ko man lang tinanong kung anong background ng pamilya niya, saan siya nakatira, tao ba siya, diwata ba siya. Napasubo ko, Ma'am Ar. Hindi ko naman po masasabing ginayuma ko dahil talagang ganun po yung hinahanap ko sa isang babae. Babaeng katulad ko din. Yun ang pagkakamali ko sa buhay ko. Nagkaletse-letse ng buhay ko mula nun. Ay. Kasi nag-insist po ako na may mangyari sa amin. Lalaki. Sabi ko, pagbigyan niya na ako. Ang paulit-ulit niya sa akin sinasabi, hindi niya daw ako pagbibigyan dahil birhen pa daw siya at kung hindi ko daw siya papakasalan ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya siguro, isa rin sa mga dahilan, Ma'am Ar, kung bakit nag-propose na ako agad. 2 buwan pa lang kami. Kaya sa mga lalaki dyan na nakikinig, kilalanin niyo munang mabuti yung babae. Utang na loob kung ayaw niyo matulad sa akin. Parang awa niyo na ninyo. Yan din yung mga sinasabi ko at aral ko sa mga anak ko, lalaki man o babae. Kilalanin niyo muna. Huwag kayong papadala sa nakikita niyo sa physical. Hanggat maaari, kilalanin niyo pati yung pinanggalingan niyang pamilya, saan sila nakatira, anong angkan nila. Angkat ba ng mga tao? Hindi. Kung ano bang angkan meron sila. Isang gabi na hindi ko na talaga mapigilan yung sarili ko at hinilit ko na siya. Ano mangyari sa amin? Katulad ng palagi niya sinasabi, sabi niya, hindi daw pwede kasi hindi pa daw kami kasal. Siyempre ako, pumilit na ako, sabi ko, di ba nag-propose na nga ako sa'yo, ikakasal na rin tayo, doon na rin naman tayo papunta. May mangyarit rin sa atin. Basta ganun, binubola ko siya. Hanggang sa, siguro, mahal din ako ng babae. Alam ko, mahal niya rin ako eh. Inamin niya naman po yun sa akin simula nung unang beses niya pa lang ako nakita.
Love at first sight po daw siya sa akin. Kaya kahit wala siyang bibilin sa palengke, umaarte siyang meron. Para magkita kami doon sa paradahan ng tricycle. Kasi, Mamar, naniniwala ako na kahit sobrang gwapo mo at sobrang bait mo, kung hindi ka type ng babae, hindi magiging kayo niyan. Kasi palaging nasa denominator ng babae. Babae lagi magdedesisyon. Yun na nga, nung gabing yun, napauo ko siya. Napapayag ko siya na may mangyari sa amin. Sabi niya sa akin, simula na siya magsabi ng kung ano-ano mga bagay. Sabi niya, kung kahit na ano ba daw siya, kahit sino ba daw ba siya, tatanggapin ko ba daw siya. Siyempre ako, oo, sabihin ko, oo naman, tatanggapin kita. Naglalampungan na kami nun eh. Papunta na kami sa happy ending. Siyempre, kahit sino namang lalaki yung sasabihin. Hindi ko alam. May ibang ibig sabihin na pala yun. Paulit-ulit siya, Ma'am R. Sabi niya, pagkatapos daw ng gabing yun, kung pagbibigyan ko daw niya daw ako ay dapat daw ituloy pa rin daw namin yung kasal. Huwag daw dapat manlalamig ako sa kanya. Dapat kami pa rin daw. Ganun ba? Yung mga ganong salita. Siyempre ako hindi ko na naririnig yun. Andun lang ang focus ko lang. Makakuha ko yung gusto ko nung gabing yun. Siyempre lahat ng sasabihin niya, sabihin ko oo. Hindi niya naman sa akin sinabi na mas maaga yun eh. Ma'am R, dahan-dahan na kami nagubad nun. Basta dun sa senaryong yun. Nagubad na siya ng damit pantaas. Medyo natutuwa na ako kasi talagang matutuloy na to at sabi ko sa sarili ko pag may mangyari sa amin, napakasalan ko talaga to dahil mahal ko naman to eh. Hindi po ko yung typical na lalaki na gagalawin ko yung babae at iiwan ko sa ere. Kasi dito talaga akong pakasalan siya. Hindi naman ako magpo-propose dahil lang sa ganun eh. Tsaka nasa wastong gulang na ako para magkasawa. Una niya muna akong pinagubad lahat. Sabi ko pa sa kanya, nagubad na rin siya na kasi nahihiya na ako na nakubad ako lahat. Tapos siya, hindi pa rin siya nakaubad at pantaas pa lang. Walang niya, Ma'am R. Paghubad niya ng palda niya, parang nahawakan ko yung likod niya na parang balahibo. Hindi ko pinansin. Kasi niyayapos niya rin ako, tinahalikan. Pero nakaramdam ako at natulak ko siya. Hindi ako makapaniwala. Sana nakikita ako. May damit pa naman siya. Mayroon pa naman siyang panty ng mga oras na yun. Pero nakita ko may buntot siya. Nakasahid sa sahig. Kulay itim. Mabuhok pa. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Sisigaw ba ako? Tatakbo na ako. Sobra akong natakot sa susunod na mangyari. Hindi naman kasi ako makapaniwala na may ganun. Kung alam ko lang na ganun pala siya hindi na ako nag-alok ng kasal. Yun ang malaking pagkakamali ko. Hindi ko man lang tiningnan kung may buntot ba siya o wala. Tama po yung pagkakarinig nyo, may buntot po siya. May buntot po si Leia. At hindi ko alam kung bakit hindi ko napansin yun. At umaangkas siya sa akin sa backride ng tricycle ko. Hindi ko napansin na may buntot. Naipit niya pala yun sa pagitan ng hita niya. Yung tupi niya. Kaya pala lagi siya nakapalda. Sobrang takot ko kung ano-ano yung sigaw ko. Kasi para ako nakakita ng halimaw sa harapan ko kahit napakaganda niya. Pero ng mga oras na yun, umiiyak siya. Hindi siya makapaniwala na ganun yung reaksyon ko. Kung
ano-ano nang masasama at mga hindi magagandang bagay lumabas sa bibig ko. Katulad ng, hayop ka, bakit ganyan ang itsura mo? Lumayo ka sa akin, huwag mo akong papatayin, demonyo, demonyo, kung ano-ano na sinasabi ko. Halimaw, kahit naman siguro kasi sinong lalaki yung makakita ng ganun. Papasigaw talaga. Umiiyak pa siya sa akin, Ma'am R. Sabi niya, akala ko ba mahal mo ko? Tinatanong niya ako. Binabalik niya yung mga sinabi ko sa kanya dati na papakasalan ko siya o anuman. Yung mga pangako ko sa kanya. Pero sa takot ko, sinigaw ko na hindi ko siya papakasalan. Lumayo siya sa akin, huwag niya akong papatayin. Kung ano-ano. Sa takot ko, hindi na nga ako nakapagsalawan. Kumuha na lang ako ng tuwalya. Tumakbo na ako palabas sa kwartong yun. Nanginig ako sa takot hanggang ngayon. Pero isa yun sa mga malaking pagkakamali ko sa buhay. Sana kinausap ko siya. Kasi kahit sa isang banda, mali pa rin yung ginawa ko. Hindi ko dapat sinaktan yung nararamdaman niya. Sobra talaga siyang umasa na ikakasal kami. Pagkatapos ng insidenteng yun, kinukulit niya pa ako nun. Kinukulit din ako ng pamilya niya na kung itutuloy pa ba namin yung kasal. Sabi ko ayoko na. Ayoko makasal sa isang babae may buntot. Halimaw. Ano pa sinabi ko? Ang kuya niya, ang reaksyon. Parang alam niya na kung anong gagawin sa akin. Hindi ko alam, Ma'am R, kung paano ako napunta sa sitwasyon na to. Hindi ko alam na kung bakit sa kinarami-rami pa ng lalaki, bakit ako pa. Sobra daw nasaktan yung kapatid niya. Hindi daw tumitigil sa pag-iyak. Lumapit na rin sa akin yung nanay at tatay niya. Iniisip ko nga na baka may mga buntot din sila. Pero sa pakiwari ko, yung nanay niya wala namang buntot dahil naka-pantalo naman. Hindi naman bumabakat. Mukhang normal naman yung pamilya niya. Tinitingnan ko yung bandang likuran. Mukhang wala namang buntot. Pero bakit si Rhea meron? Hindi ko na sinabi na, hindi ko na tinanong kung may buntot po ba kayo katulad ng anak niyo. Hindi ko na rin sinabi na alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit hindi na ako magpapakasal sa kanya. Alam niyo naman po siguro na may buntot si Rhea. Hindi ko na po ginanon. Kasi ayoko na po pag-usapan sa sobrang takot ko. Nangingilabot talaga ako kahit sino naman. Alipas ang isang buwan, may tumubong malaking sugat sa hinlalaki ng paa ko. Nung una hindi ko lang pinansin kasi sugat lang naman. Hanggang sa lumaki yung sugat. Akala ko typical lang kaya nilagyan ko ng betadine. Nilagyan ko ng alcohol. Nilagyan ko ng bandage. Hanggang sa nakilala ko na yung napapangasawa ko ngayon. Ang nanay ng aking mga anak. Tago na lang natin siya sa pangalang Ana. Girlfriend and boyfriend pa lang kami noon kaya hindi niya pa alam yung nangyari sa amin ni Rhea. Si Ana pala yung tumutulong na maglinis ng sugat ko kasi yung sugat ko lumipat na rin sa isang daliri ng paa ko. Bali dalawa na ho sila. Hanggang sa napansin ko na parang nabubulok na po yung sugat. Tapos pag gumagaling po yung isa pong daliri, lilipat naman po siya sa isang daliri ng paa ko. Hanggang sa lahat na po ng daliri ng paa ko sa kanan, nabubulok na ho. At napudpud na. In short, nawala na ako ng daliri sa paa. Pero nakakalakad pa naman ho ako kaya hindi ko masyadong binahala. Hindi na rin po ko nag-isip na kinulam ba ako
Napatingin po kami sa doktor. Ang sabi po ng doktor meron po daw akong diabetes at bawasan ko po daw ang kain ko ng kanin at ng matatamis. Mataas po daw ang sugar levels ko. Niresetahan po ako ng gamot na pang diabetes para maagapan ko yung diabetes ko. Para matigil na nga po yung sugat sa paa ko at mga daliri ko. Hanggang sa nabulok po yung kanang paa ko. Tama po kayo ng pagkakadinig. Yung typical na nangyayari sa diabetes, yung nabubulok po yung buong parte ng katawan. Sa ngalat, hirap po kami sa pera. Huli na po nung napatingnan ko po sa doktor. Kaya wala na pong ibang choice na gawin ng doktor. Hindi putulin po yung paa ko. Kinakailangan pong maputol ang paa ko para hindi na po daw kainin yung buong binti ko ng nana at ng sugat. Para hindi na ho daw mahawa yung ibang parte. Kaya naoperahan ho ko nun, Ma'am R. Naputulan po ako ng paa. Akala ko doon na natatapos yun. Iniinom ko naman po yung gamot sa diabetes. Pero kinutuban talaga ako na hindi po diabetes yung dahilan kung bakit nabubulok po yung daliri ko sa paa at naputulan pa ako ng paa. Eh wala naman po kaming laing diabetes. Wala po akong maalala na meron nagkasakit sa pamilya ko na diabetes. Yun. Patingin ako sa albularyo at din ko na rin pinagtapat sa asawa ko na bago. Si Ana na ninakilala akong isang babaeng may buntot. Yung tungkol kay Leia. Yung pangako kong kasal na hindi ko na tinupad dahil nung nalaman ko na ganung klase pala siyang babae. At yun, napag-alaman po namin sa albularyo na galing po daw ang karamdaman ko sa nasaktan kong babae. Babaeng sobra akong minahal. Babaeng handa nang ialay sa akin ang kanyang buhay at pinangakuan ko ng kasal. Pero hindi ko ginawa. Sobra ko po daw nasaktan ng damdamin ng babaeng yun kaya sinumpaan niya na ako. Tama yung pakiramdam ko na hindi diabetes ang sakit ko. Sinubukan ko po siyang hanapin. Gusto ko magmakaawa para mahingi yung kapatawaran niya para tumigil na yung sakit ko dahil yung mga nabubulok ko pong paa umabot na po hanggang daliri ko. Nagsisimula na po mabulok din yung mga daliri ko sa kamay. Kasi pakiramdam ko hindi titigil to hanggat hindi nauubos yung parehong kamay at paa ko sa galit niya. Pero hindi ko na po makita yung pamilya ni Leia. Kaya kung nasan ka man ngayon, makikilala mo ko. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Taos pusong paghingi ng patawad mo. Gusto ko rin sabihin na minahal kita. Mahal kita. Sadyang dala lang ako ng damdamin ko ng mga panahon na yan. Bali ngayon, Ma'am R, ang sitwasyon ko, putol po yung kanang paa ko. Tapos yung kaliwa ko naman, hindi naman po. Pero putput na po yung mga daliri ko sa kaliwang paa. Nagsasaklay na lang po ako para makalakad. Tawag nga po ng mga kapitbahay ko sa akin, mga kakilala na dating makiksig na lalaki at gwapo. Matipuno ay putol. Tawag na po nila sa akin putol dahil putol nga po daw yung
pa ako. Yung daliri ko naman po, 3 na lang po sa kanan, 2 na lang po sa kaliwa. Yung mga dulo po nangingitim. Hanggang ngayon po, iniinom ko po yung gamot ko sa diabetes. Ilang taon ko na rin itong pinagdudusahan. May mga anak na rin ako. Kaya, sa mga listeners ng programang ito, pinapayo ko sa inyo na hindi akong gayahin. Sa kahit na anong sistema, ugnayan o pangyayari, sitwasyon, wag ninyong sasaktan ng pakiramdam ng isang babae na umasang ikakasal siya dahil sobrang sakit niya sa kanila. At kilalanin niyo yung mga papangakuan niyo ng kasal. Dahil hindi natin alam, baka hindi pala siya normal, hindi sila normal na katulad natin. Kilalanin na muna natin ng matagal bago tayo mangako sa kanila. Huwag mong gagayahin yung pagkakamali ko na araw-araw ako nagsisisi dahil sa pangyayari na yon.